Pinakabagong Koreanong serye ng paghihiganti, Valley Revenge. Kung ang matalik mong kaibigan sa loob ng 20 taon ay brutal na pinatay, maghihiganti ka ba para sa kanya? Ang babae ay si Yuzu, na single sa loob ng 30 taon at may isang kaibigan lamang na si Mingxi. Isang araw, tumawag ang kaibigan at hiniling na samahan siya ni Yuzu sa kanyang karawan, ngunit hindi naman kaarawan ng sinuman sa kanila. Bagamat nagtataka, naghanda si Yuzu ng ilang inumin at pumunta. Pagdating sa bahay ng kaibigan, wala siyang nadatnan kundi isang regalo sa kama. Binuksan ito ni Yuzu at nakita ang isang pares ng sapatos na pangbalay at isang liham na nakatupi. Ang nilalaman ng liham ay ang huling habilin ng kaibigan. Naramdaman ni Yuzu na may mali at agad na tumawag sa kaibigan. Ang tunog ng telepono ay nagmumula sa banyo, at doon niya natagpuan ang kaibigan na matagal nang nagpakamatay. Labis na nasaktan si Yuzu at ang tanging nasa isip niya ay paghihiganti. Maliwanag na ang taong nagdulot ng pagpapakamatay ng kaibigan ay hindi alam na si Yuzu ay dating ang pangunahing mamamatay tao ng isang underground na organisasyon sa Seoul. Nakipag-ugnayan siya sa isang impormante sa loob ng organisasyon at nagpa siya na magsimula sa mga taong may kaugnayan sa kaibigan. Sa gabi, sa isang kalye, natukoy ni Yuzu ang isang parang hinalang lalaki. Nang umalis ang lalaki, sinundan siya ng babae. Naghintay siya hanggang mag-umaga bago umalis ang lalaki, at saka siya pumasok sa bahay nito. Isang malaking aparador ang nakakuha ng kanyang pansin. Nang buksan niya ito, nagulat siya sa dami ng mga kagamitan sa loob. Sa mga drawer, puno ng mga USB na may pangalan ng mga biktima. Mabilis niyang natagpuan ang isang USB na may pangalan ng isang ballet dancer. Nang isaksak ito sa kanyang telepono, nakita niya ang video ng kaibigan habang ito ay nawala ng malay. Galit na galit si Yuzu, pumunta siya sa bahay ng kaibigan at nagbihis ng paboritong damit ng kaibigan. Alam na niya na ang salarin ay isang menyok, kaya't gagamitin niya ang kahinaan nito. Pumunta siya sa bar para mangakit, agad na naakit ang lalaki sa kagandahan ng babae. Nang makuha ang atensyon ng lalaki, mas naging agresibo si Yuzu. Agad na nagpa siya ang lalaki, nadali ng babae sa isang mas kawiling lugar. Ngunit nahulaan ng Yuzu ang kanyang plano. Hinala siya ng lalaki sa isang kakaibang hotel. Bago pa man maganap ang anumang bagay, binigyan niya si Yuzu ng pampatulog. Pagkatapos ay naglagay siya ng maskara at sinimulan ng pag-record ng video sa babae. Ang lalaki ay binuksan ng kanyang video camera at inabot ang natutulog na batang babae. Sa ilalim ng madilim na maskara ay may mga mata ng kasakiman. Nang inaabot na niya ang butones ng babae, kinuha ni Ziyu Shen ang kutsilyo mula sa ilalim ng unan. Ngunit kahit na sa biglaang pag-atake, nagawa pa rin ng lalaking may mahabang buhok na tanggapin ang nakamamatay na suntok. Pagkatapos ay itinapon niya si Ziyu Shen sa kama at binasag ang bote ng alak sa kanyang ulo. Ngunit hindi niya inasahan ang kakayahan ni Ziyu Shen na lumaban, nagpatuloy ang kanilang laban. At sinaksak ni Ziyu Shen ang lalaki sa pisngi, pagkatapos ay pinabagsak ito upang mawalan ng kakayahang kumilos. Nang malapit na niyang tapusin ang lalaki, biglang pumasok ang receptionist ng hotel mula sa labas. Itinaas ng receptionist ang kanyang baril at nagpaulan ng bala. Napilitan si Ziyu Shen na magtago sa ilalim ng kama. Nang mag-jam ang baril ng kalaban, hinayla ni Ziyu Shen ito pababa at tumakas sa kwarto. Isinara ang pinto gamit ang isang aparador. Ngunit nang siya'y lumingon, may isang lalaking may hawak na chainsaw na nakatayo sa dulo ng pasilyo, mukhang hindi maiiwasan ang isang matinding laban. Ang lalaki ay hindi masyadong nasaktan, ngunit nawala ang kanyang kakayahang maging ama. Walang oras si Ziyu Shen para mag-isip, kinuha niya si Xiao Kui na lumabas sa pinto. Lumalabas na ito ay isang underground na lugar, at si Xiao Kui ay isa lamang sa daan-daang biktima. Ngayon, ang dalawang babae ay may parehong kaaway at nagpasya silang magkaisa para sa paghihiganti. Ngunit bago magsimula, kailangan nila ng mga kagamitan sa laban, kaya't nakipag-ugnayan si Ziyu Shen sa kanyang kaibigan sa digmaan na nagpakilala sa kanya sa pinakamagaling na arms dealer sa universo. Bumaba mula sa kotse ang isang matandang mag-asawa, bagaman iba sa inaasahan, dahil sa tiwala sa kaibigan, ibinigay ni Ziyu Shen ang bayad. Binuksan ng matanda ang trunk ng kotse na puno ng mga luma at hindi na ginagamit na armas. Hindi nasiyahan si Ziyu Shen, kaya't inilabas ng matandang babae ang kanilang lihim na sandata. Ngunit habang naghahanda sila para sa paghihiganti, biglang pumasok ang ilang tao sa bahay ni Ziyu Shen. Sa gitna ng kaguluhan, nabasag niya ang bintana at tumakas, ngunit nakalimutan si Xiao Kui na naiwan sa loob. Ang lalaking may mahabang buhok ang kumuha sa kanya. Hindi na makatiis si Ziyu Shen, kaya't dinala niya ang kanyang mga armas at bumalik sa hotel. Itinutok niya ang baril sa ulo ng receptionist at tinanong kung nasaan ang headquarters ng lalaking may mahabang buhok. Lahat ng mga tauhan ay nagtipon at itinulak si Ziyu Shen sa loob ng laboratorio. May isang daanan lang dito kaya't sa simula ay kaya pa ni Ziyu Shen. Pero habang siya'y napipilitang pumasok ng mas malalim, ang espasyo para makaiwas ay naging masikip. Nang siya'y natamba sa lupa, nakita ni Ziyu Shen ang isang baril na nahulog. Ziyu Shen nang bala ang baril at pinadapa ang isang tauhan. Wala nang nakatayo sa paligid, pero ang tunay na kaaway ay wala rito. Pinilit ni Ziyu Shen na sabihin ng tauhan kung nasaan ang lalaking may mahabang buhok. Hindi inaasahan, matigas din ang ulo ng tauhan kaya't kinuha ni Ziyu Shen ang isang piraso ng salamin at isinaksak ito sa bibig ng tauhan para hindi na siya makapagsalita. Pagkatapos, lumitaw si Ziyu Shen sa isang lokal na kabayo. Ang lalaking nagmamaneho ay nagulat, pero bago pa siya makariyak, pumunta si Ziyu Shen sa likod ng kotse. Si Xiao Kui, na pinahirapan, ay nakahiga sa loob. Galit na galit si Ziyu Shen sa puntong ito. Itinutok niya ang baril sa driver. Lumabas ang lalaking may mahabang buhok na may dalang shotgun. Matagal na niyang alam na nagtatago si Ziyu Shen. Ang driver ay natakot at gustong patayin si Ziyu Shen, pero binaril siya ng lalaking may mahabang buhok. Pagkatapos, lumapit siya kay Ziyu Shen na malubha ang sugat. Nang siya'y handa ng barilin si Ziyu Shen, biglang kumilos si Xiao Kui mula sa likod ng kotse. Ito ang tunay na sitwasyon ng isang ordinaryong tao na nakahawak ng baril. Si Xiao Kui ay nagkamali at hindi napatay ang lalaking may mahabang buhok. Sa halip ay nagalit pa ito.
Itinaas ng lalaking may mahabang buhok ang shotgun para patayin si Xiao Kui, pero tinamaan siya ng maliit na baril sa tagiliran. Agad na bumagsak ang lalaking may mahabang buhok at nawalan ng kakayahang kumilos. Sa wakas, natapos na ang paghihiganti. Dinala ni Ziyu Shen ang Lamborghini sa tabing dagat. Inilabas ang lalaking may mahabang buhok mula sa trunk. Pagkatapos, inilabas ang isang panghuling sandata, binuksan ni Ziyu Shen ang balbula at hinarap ang 3,000 degree na init. Sa puntong ito, nagsisi na ang lalaking may mahabang buhok, pero si Ziyu Shen ay may dala ng tangke ng gas. Alam ng lalaki na hindi na siya makakatakas sa kamatayan at nagsimulang magsalita ng masama sa kaibigan ni Ziyu Shen. Hindi na ito matiis ni Ziyu Shen.